Pino hindi mabubuhay ng walang kanin. Kaya naman paborito ng marami sa atin ang isa sa mga pagkaing ipinamana ng mga Espanyol, pinagsamang kanin at ulam, paella. Kahit matagal na tayong malaya mula sa mga Kastila, lasap na lasap pa rin natin hanggang ngayon ang kanilang impluwensya sa ating mga pagkain. Isa sa mga putahing Kastila na laging bumabandera ang Completos Recados Paella. Noong nakaraang Sabado, nagmistulang fiesta sa lumang restaurant na ito sa Ermita. Sa araw na ito, paella ang nagbuklod sa maraming Pilipino at Kastila para sa isang makabuluhang pagsasalo. Hindi rin daw pangkaraniwang paella ang kanilang lulutuin, kundi paella gigante na iluluto sa dambuhalang paelyerang ito. Ang punong kusinero ang Spanish chef na si Mikel. Bagamat sanay na raw siya sa pagluluto ng pambansang pagkain ng Espanya, ito raw ang unang beses na makakapagluto siya ng ganito kalaking paella. Kaya bisperas pa lang, inihanda na niya ng kanyang 7 kusinero ang mga sangkap. Samantala, nung handa na ang dambuhalang tungko, isinalang na ang higanteng paelyera. Pinagtulungan pang buhatin ng 4 na katao. Dahil sa bigat nito na 80 kilos. Nung mainit ng paelyera, ibinuhos ang 4 na galong olive oil. Iginisa ang tinadtad na 40 kilos ng manok. 20 kilos ng chorizo. At saka isinama ang 30 kilos ng bell pepper. The vegetables before, the last step will be the seafood and after the rice. 10 kilos ng tinadtad na sibuyas at 5 kilos ng bawang. Okay, now we are adding the stock. This is very delicate moment because it's when the stock should be, the fire should be strong enough to boil on the stock. Okay, and after we need to add the rice. Sinabawan ng 4 na kalderong chicken stock. Kinulayan ng isang kalderong sarsa. Ilang saglit pa, isinalang na rin sa paelyera ang 40 kilos na sugpo at 20 kilos ng tahong. Nung kumulo, Now is the last step. The most important is the rice. unti-unti nang inihagis ang 60 kilos ng bigas at saka inihalo para magpantay ang mga rekado. We are putting aluminum foil because like this, we made the effort like we put a big cover. Like this, we make sure that we'll cook all the rice in the top. This one will be 20 minutes. Habang niluluto ang higanteng paella, naluha ang ilang kusinero dahil sa matinding usok. Bes, sobrang lamig. Sobrang lamig magluto. Naiyak ka ba? Hindi. Madrama lang si Paella. Hindi naman kinaya ng iba ang init, kaya lumayo muna sila. Pero si Chef Mikel, tagaktak ang pawis. It's really hard to be there. At makalipas ang 1 oras, The paella is done. ang paella gigante na ibinenta ng 700 pesos kada plato, dinumog. Ang kikitain sa paella gigante mapupunta sa medical assistance ng mga matatandang Espanyol na narito sa Pilipinas. Yung foundation namin, aside from people coming to an event for charity's sake, they get a taste of Spain also. Wala pang 1 oras, tutong na lang ang natira.
Hindi katakataka na hawak ng bansang Spain ang Guinness World Record ng pinakamalaking paella na naitala noong 2001 kung saan mahigit 100,000 na tao ang kumain ito. Sa syudad ng Valencia sa Spain, pinaniniwala ang nagmula ang paella noong 19th century. Ang restaurant ng ito, taong 1888 pa raw na itayo at isa sa mga unang naghain ng paella. Best seller ang kanilang traditional paella valenciana. Bueno, esta es la paella valenciana. Halos wala namang pinagkaiba ang pagluluto nila ng paella sa nakagawian nating proseso. Pero ang sikreto raw ng kanilang binabalik-balikang sarap ang ginagamit nilang rekado na karne ng kuneho. Una vez mojamos la paella, empezamos con 5 minutos de fuego rápido. Kung tutuusin, may sarili na rin tayong version ng paella. Ang bringhe ng mga Kapampangan na sinasahugan naman ng laman ng manok at lamang loob ng baboy. Kinukulayan ng luyang dilaw at pinalilinamnam ng gata. Pero dahil karaniwang mamantika ang paella at sinangkapan pa ng marekadong makolesterol katulad ng seafood at karne, nakaisip magluto si Chef Roland ng healthy paella, ang tapol paella. Ang bigas na ginagamit dito, tapol rice o yung ani mula sa mga bundok ng Benguet. May sangkap din itong gata ng nyog. Ang gagawin ko, yung mga flavors na gagamitin ko dito is very Pinoy din. Gagamit ako ng sampalok. Since pangkaraniwang paella may seafood or meat, eto wala. Puro gulay lang siya. Una munang iginisa ang sibuyas at bawang sa olive oil. Sunod na iniligay ang tapol at saka sinabawan ng pinagkuluang sampalok. Inihalo ang pangagulay. At this time, pwede natin lagay yung ating another very Filipino ingredient, ang ating coconut cream or gata. Meron tayong red and green bell peppers, zucchini, sun-dried tomatoes. So, napaka-kulay nyo. Okay, so plating na to. Nung naluto ang paella, ipinalaman ito sa sariwang kamatis. Enjoy! Tikman mo kung anong masabi mo dyan. Sampalok na maasim, syempre. Then yung mga ingredients lasang-lasa. Sa restaurant namang ito sa Makati, matitikman ang iba't ibang klase ng paella na abot kaya. Bukod sa nakasanayan nating paella, naghahain din sila rito ng paella lasagna. Una munang inihanda ang paella sauce. Mushroom, tomato paste, then the tomato sauce. At saka nilagyan ng saffron at ginadgad na keso. Sunod namang iniluto ni John ang paella rice. Pagluto na yung ating paella rice, ilalagay na natin yung paella noodles. Tatoppings natin. Muna yung lasagna noodles. Nung nailatag na ang lasagna noodles sa paellera, ibinuhos na ang lasagna sauce at saka nilagyan ng dahon ng spinach. Takpin natin ulit yung paella lasagna ng aluminum foil para make sure na balanse yung ating pagkakaluto. Ibinake sa loob ng 50 minutes. Ang paella lasagna, 70 pesos kada order. Chicken, there's ham, shrimp, at masarap. Quality yung ingredients niya. Dayuhan man ang pagkain katulad ng paella. Kapag sinangkapan ng mga katutubong rekado, maglalasang Pinoy na Pinoy.
Tsak! Sakto sa sarap at siguradong delisyoso. Susunod, matinding takot sa mga tao, bagay at sitwasyon. Phobia.